Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, naglabas na nga ng notice ang BLS sa Pilipinas. So, ilalagay ko na lang dito sa video kung ano yung nilabas na notice letter ng BLS sa Pilipinas. Pero, kunin na lang natin yung summary, which is ang naka-indicate doon is hindi nila control yung pagkuha ng appointment ng mga tao. So, ibig sabihin, kaya nagkakaroon ng nagpapabayad is kahit sino, hindi ganun ka-secure yung system ng BLS. At ang sinasabi din po doon is wag natin tangkilikin yung mga nagpapabayad or yung nag-overprice para sa mga visa appearance slot. Pero eto lang sa akin guys ha, kung ganun at ganun pa rin ang sistema ng BLS at walang pagbabago, so ikaw bilang aplikante na gusto mong makaalis agad, syempre igagrab mo yung opportunity na nagpapabayad. So nandun tayo sa sistema na tinatangkilik. Hindi naman sa tinatangkilik guys, pero para kasi sa akin, pag na-expired yung working permit mo, is sayang yung time na hihintayin mo na naman, is mag-back to zero ka na naman na application. So sa mga ibang aplikante, hindi naiintindihan yon kasi nga yung ibang aplikante is ang working permit nila is mga bago pa, tsaka 3 years ang expiration, which is yung ibang aplikante is may 8 months, may 1 year. So may ganung mga sistema kasi ako, ang working permit ko is 8 months lang nung pumunta ako dito sa Poland. So, depende po yan sa nagpa-process sa inyo. So, kung kayo, hindi kayo agree sa mga nagpapabayad at merong agree, irespeto na lang po natin yon. Kasi kung walang pagbabago po talaga sa BLS, pahirapan pa rin po ang pagkuha ng slot sa Pilipinas. Kasi ganun lang ang statement ng BLS na control pa rin ng Poland ang pagbibigay ng visa appearance slot. So, walang pagbabago sa sistema. Ibig sabihin, makakakuha pa rin ng visa appearance slot yung mga nagpapabayad kasi hindi ganun ka-secure. Pero kung ilalagay ng mga nagpapabayad kung yung mga nagpapabayad is hindi makakapag-enter na working permit serial number, which is hindi sana sila makakapasok sa sistema kung meron nun. Kaso wala namang kasing working permit serial number. Ang nakalagay lang doon is information tapos passport number lang. Kaya madali ka makakapasok talaga. Unless na lang talaga kapag yung mga nagpapabayad is magpapalit sila ng pangalan tsaka nila ipapasok information. Wala. Kaya madali talaga makakapasok yung mga nagpapabayad. Kasi ako, tinry ko talaga kung paano kumuha ng BLS appointment sa Pilipinas. So, bali maraming disagree at agree. So, sa mga disagree, pasensya na po kayo kasi marami po, mas lamang po yung mga desperadong makarating dito kaysa sa kampante at sinasabing maghihintay na lang ng BLS appointment sa pagka-process ng kung sino man yung papasa kanya through agency or agent. So, sa nakikita ko po kasi, base na rin sa mga nagme-message sa akin, alam nyo ba guys, mas lamang yung mga nagbayad at sila po ang nakakakuha ng visa appearance ngayon. Yun po yung totoo. So, kung sino man po yung contact ng iba, privacy na lang po nila yun. Hindi ko na po tinanong. Kumbaga, mahirap din naman po kasing magtanong sa ganun. Tsaka, sila naman din po yung nag-open up sa akin. So, bali, dun sa group na ginawa ko is, meron ng 6 na nakapag-visa appearance, which is mga nagbayad sila for visa appearance slot. At hinihintay na lang nila yung visa appearance result. So, yun na lang ang gagawin nilang sistema. So, marami din nagme-message sa akin guys na, ma'am, desperada na po ako. Kahit po magbayad po ako, baka po may kakilala kayo. Guys, yung nirefer kong isang kakilala ko, siya lang kasi talaga yung mapagkakatiwalaan ko na pwede kong i-refer sa inyo na para sa visa appearance. Although pricey siya, at least hindi kayo tatakbuhan kasi nga, siya naman kasi is visa appearance slot first before payment. So,
win-win situation yon, walang lugi doon. Pero kung doon sa mga taong nag-disagree at nagbato ng salitang pangit na salita doon sa tao, naiintindihan namin kayo, pero sana intindihin nyo rin yung tao at saka yung mga taong aplikante na nangangailangan ng visa appearance slot. Kung yung iba po is hindi kaya magbayad at yung iba kaya naman magbayad for visa appearance slot, hayaan po natin sila kasi choice po nila yon. Kung ako man po yung aplikante at nasa posisyon nyo, gagawin ko po ang lahat, makaalis lang po ako. Ganun po ang gagawin ko, lalo na po sa sitwasyon ngayon is pahirapan na po talaga ang makaalis papuntang Poland kasi pahirapan na rin po ang pagkuha ng visa appearance unlike before. So irespeto po natin yon, huwag po tayo magtalo-talo kasi may mga aplikante po na nagtatalo-talo at hindi po nila naiintindihan yung bawat isa. Hayaan po natin yun kasi magkakaiba po tayo ng diskarte sa buhay, magkakaiba po tayo ng pananaw, tapos syempre may mga goal yan kaya gusto rin nila pumunta dito sa Poland, kaya gustong gusto rin nila as soon as possible. Ang sabi ko nga sa kanila, pag dumating sa point na na-expire yung working permit nyo, doon nyo marirealize na sana nagmadali akong umalis. Kasi nga, ang hirap din kaya pag na-expire yung working permit. Alam nyo ba yun, guys? Siyempre, maghihintay na naman kayong 3 to 4 months or depende pa yan sa nagpaprocess sa inyo. Meron nga nag-message sa akin, 8 months na. Wala pang working permit. So, depende yan sa nagpaprocess sa inyo. Kaya, kung kayo may chance pa or may time pa na makapag-visa appearance kahit magbayad kayo, kung namamahalan kayo sa iba, maghanap kayo ng iba na sa tingin nyo is kaya ng ng budget nyo. So, wala naman pilitan yun, guys. So, kayo binigyan lang kayo ng ng idea para makakuha ng visa appearance slot kasi nga sa sistema ng Pilipinas, maghihintay ka, hindi mo alam kung kailan ka makakalusot o makakakuha ng visa appearance slot. So, ang ina-expect kasi natin, porket may nag-complain is mababago yung sistema. So, hindi naman. Parang sinasabi lang ng BLS is sa Pilipinas is hindi nila control. Kumbaga, hindi naman din nila sinasabi na may binabayarang tao sa loob nila or empleyado nila. Wala namang ganun. Siyempre, hindi naman nila aaminin yun. Siyempre, guys, kayo naman. Kaya kung kayo, guys, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang pamamaraan kung paano tayo makakuha ng visa appearance slot. Madali lang naman po kasi talaga kapag nandito na kayo, nakarating na kayo, mairaos nyo lang yan. Huwag nyo munang problemahin kung ano yung mga isyong na naririnig nyo or napapanood nyo sa pagbabago sa 2025. Alam nyo ba, guys, pag nandito na kayo, madali na lang sumunod sa flow kung ano yung mga changes dito sa Poland. Ang importante is makarating kayo dito. Huwag nyo muna isipin yung mga napapanood nyo kasi kahit ako, disagree ako doon kasi unang-una is hindi pa naman na-approve is pinapakalat na ng iba. Kaya yung ibang karamihan sa aplikante, ikaw ba naman kung merong mga aplikante na 100 plus na magsasabi sa'yo na, ma'am, ganito yung changes sa 2025, ganun na ba talaga yung mangyayari? Nakaka-worry kasi nga, hindi pa sila nakakarating dito, nai-stress na sila. Unang-una, stress na sila sa visa appearance slot, stress pa sila sa mga balitang nalalaman nila dito sa Poland, which is hindi pa naman implemented. Guys, huwag nyo muna isipin yan. Ang isipin nyo, paano kayo makakarating dito. Ganun muna ang isipin nyo. So, yung mga trabaho, na mga itatanong kung masusunod daw ba yung working permit nyo, huwag nyo muna din isipin yan. Ang importante is makarating kayo. Marami po sa kababayan natin dito na nakakaalis na hindi naman talaga nasusunod ang working permit. Kahit ako na-experience ko yon. So, hayaan po natin na kung paano tumiskarte yung agency pagdating nyo dito. So, kung talagang wala kayong trabaho, tsaka natin gawan ng paraan yan. Ang sinasabi ko nga sa inyo, pag dumating kayo dito, marami naman trabaho, gagawa natin ng paraan yan kapag talagang basyong-basyo kayo pag dumating kayo dito. Siyempre, ang importante, nakarating na kayo dito, gagawa natin ng paraan yan para makahanap kayo ng trabaho. Of course naman, siyempre. So, kailangan lang din talaga natin ng time. Mayroon kasing vacant job na kailangan agad. Meron namang maghihintay ka pa. So, gagawa natin ng paraan yan. Yun pangako sa inyo, guys. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Sana nakatulong kahit pa paano. So, ayun, guys. Tsaka,
Thank you po pala sa lahat ng sumusuporta sa akin. Tsaka sa mga nag-message sa akin, nakaka-overwhelm po yung mga message nyo sa akin. Thank you guys. Thank you for watching. God bless us all po. Bye!